Hello mga mi! Samahan niyo ako magluto ngayon. Hulaan muna natin kung ano yung lulutuin ko. So ayan, magpainit muna tayo ng kawali. So paano mo nga ba malalaman na mainit na yung kawali? So ayan, sindihan mo muna ng malakas yung apoy. Tapos, wisikan mo ng tubig. Pag yung tubig, tumuyo agad, hindi pa yon. Pero pag ayan, katulad niyan, yung tubig is namuo, tapos umikot-ikot dun sa kawali, ayun na, pwede na. So, pag natuyo na yun, yan, maglagay na tayo ng mantika. So, pwede na yan. Ayan yung mga ginagawa sa mga kawali na hindi non-stick. Ayan yung pagiging non-stick niya. Dapat talaga, painitin mo talaga yung kawali. So, pag mainit na at nalagyan mo na ng mantika, pwede mo na hinaan. So, ayan, lagay na natin yung sibuyas at bawang. Bali, dalawang buong malaking sibuyas at bawang po yan. Bali, yan, tig-dalawa nga sila. So, bakit ang dami mo namang nilagay? Kasi marami rin tayong lutuin. So, ayan. Super halo ka kagad dyan kasi baka masunog kasi nga maliliit na siya. Damahin natin yung tunog ng pagigisa. Ang sarap sa tenga, no? So, ayan, isunod na natin ang main ingredient. Ang manok. Ayan. Yung mga manok na yun, kung mapapansin nyo, hubad na sila. Tinanggal ko na lahat ng balat at taba niyan. Kasi yung kakain to is nagda-diet. Bawal siya sa may taba na manok. So ako ba yung nagda-diet? Hindi. Ako lang yung tagaluto. Hindi ako yung nagda-diet. So, ayan, for the halo tayo. Para manuot yung mga pampalasa na nilagay nating pauna. Yung ginis natin sibuyas at bawang. So, ayan. Mahirap talaga dito sa part na to is yung paghahalo. Kasi ang dami nga, diba? So, for the halo muna tayo dito. At takpan muna natin siya para magkatas kung ano man yung katas niyan. Sunod natin ilalagay yung sunod na ingredients. So, ayan. Halo-haluin natin kasi para hindi naman masunog sa ilalim yung mga sibuyas at bawang dahil nga maliliit na siya. Madali siyang masusunog. So, ayan. For the halo talaga. At napapaso-paso pa nga ako dyan dahil malikot ang kawali. So, yun. So, ayan. Kumatas na siya. So, for the halo na naman tayo nito. Walang katapusang halo ito. Ito talaga nagpatagal sa pagluluto na to. So, ayan, naglagay tayo ng asin, 1 teaspoon, at pamintang powder, at 1 teaspoon lang din yun, 1 teaspoon din ng Knorr seasoning. Ayan. Tapos, maglagay din tayo ng 1/4 cup ng toyo. Ayan, 1/4 cup lang. So, ayan talaga yung pinaka-recipe ko. Yung sukat na sukat lahat yan. Ewan ko bakit sukat na sukat yan. Para hindi mag-iiba yung lasa. So, pang third time ko na tong nagluto ng ganito kadami. Para sa asawa ko nga pala to. Kasi ito lang yung kinakain niya buong linggo. Ito na yung pinaka-meal plan niya. So, napagod na siyang magluto sa sarili niyang meal plan. Ako na nagluto dahil nasarap pa naman siya. So, for the luto naman ng mama mo dahil natutuwa ako eh. Syempre, napuri yung luto ko eh. So, pagod ka ngayon, luto ka. So, ayan, naglagay tayo ng suka. Siguro mga 3 tablespoon yon. Paglagay ng suka, huwag niyong hahaluin. Hayaan niyo lang muna kumulo. So, ayan. Napakulo na natin ng ilang minuto yon. Tapos, lagay tayo ng half cup lang ng tubig. Half cup lang. Kasi hindi naman natin gusto maging tinola to. So, ayan, lagay tayo ng sili. Mga 10 piraso yun or 15, ganun. Depende sa trip nyo. Pero ang asawa ko kasi gusto niya maanghang. Pero hindi pa talaga maanghang yan para sa kanya. Maglalagay pa siya ng chili powder dyan. So, ayan, ganyan. Ayun na yung last na ingredient natin. Tapos, for the pakulo na lang tayo nito. Medyo patutuyuin natin to ng konti. Kasi di naman natin gusto maging tinola, diba? So, ayan na siya. Oh my God. O, kita nyo na ba yan? So, patutuyuin pa natin yan. Hindi pa yan yon. Hindi pa yan yon. Halo pa ng halo dyan. Siyempre, para pantay naman yung lasa. Kasi baka naman nasa ilalim lang yung mga luto-luto na lasa. Luto-lutong manok, diba? So, yung part naman na nasa ibabaw, ipapailalim natin. So, ayan, malapit na siyang maluto. Konting pakulo na lang to. So, ayan, luto na siya. Ready to tackle na. Thanks for watching!